Mga tol, ayon sa AFP, merong inilaglag o inilagay na fishing net ang Chinese Coast Guard o mga barko ng China doon sa Bahura, mga kapatid, dito sa may Ayungin Shoal. Pero yan ay tinanggal na ng ating mga sundalong Pilipino na nakaistasyon doon sa may BRP Sierra Madre. At kapuna-puna, mga kapatid, ang mga hindi pangkaraniwan na mga galawan ng China dito sa may Ayungin Shoal na tila baga, mga kapatid, para silang, ali kayo, parang ganon mga tol, naghahamon na habang naman tayo ay nakamasid sa kanila, lalapit sila, magpapaikot-ikot, tapos kapag magre-react na tayo, kapag lalapit na tayo sa kanila, mga tol, bilang ibabalita naman nila ngayon, mga Pilipino nang bubuyo, mga Pilipino naghahamon ng gulo, mga Pilipino gustong maipag-away. Ganon ang taktika nila ngayon, mga tol, dahil nga ang gusto nila, kumbaga parang binubuyo na nila tayong makipaglaban na sa kanila, makipaggera na. Pero hindi, iba mag-isip ang ating mga sundalo, hindi tayo unang magpapaputok, mga tol. Actually, ang sabi nga, mga kapatid, ni General Romeo Bronner, pairalin yung maximum tolerance, pero may red flag, merong hangganan yan. Kapag merong sundalong Pilipino o kahit na sino mang Pilipino ang masawi dito, mga kapatid, yun na yung katapusan ng maximum tolerance. Sabing ganun. Meron silang contingency plan o mga nakahanda ng plano, pero hindi nila pwedeng sabihin, hindi nila pwedeng i-reveal, no? So dito, mga kapatid, panoorin natin itong report mula rito sa UNTV News and Rescue. Ang sabi rito, no, tinanggal na ng mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang fishing net na inilagay ng mga Chinese sa Bahura. Hindi pangkaraniwan ng panibagong galawan na ito ng mga Chinese sa Ayungin Shoal ayon sa Philippine Navy. Ngunit hindi naman umano ito nakakaalarma, sabing ganon. Well, panoorin na lamang natin to bago natin to simulan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. May pinakita silang cruiser weapon. Most likely, nagdapat ng heavy machine gun nasa harapan ng rig nila. Mundo naka-cover ito. Oo nga eh. Alam mo yun, yung parang naghahamon na sila, mga tol, papakitaan kanila ng ganong klaseng puwersa. Yung kahit yung speedboat nila, kakabitan nila ng parang armas sa unahan. 'Di ba? Meron silang meron silang gustong mangyari, meron silang pinoprovoke, alam mo 'yun? Naka-display na nakabukas, naka-cover ito. And then naglalaglag sila ng mga fishing nets. Hinarang ng dalawang rubber boat ng Pilipinas ang isang mas malaking rigid hulled inflatable boat o fast boat ng China na nagtangkang lumapit sa BRP Sierra Madre. Sabi ng Philippine Navy, nakalapit ito ng 50 hanggang 75 meters sa nakasadsad na barko. Ito yung sinasabi natin, mga tol. Ito yung taktika. Ito batay sa pag-aanalisa natin at dito sa panonood natin. I'm not saying ito yung actual na nangyayari, pero ito yung batay lamang sa ating pag-analyze, no? Meron tayong barko dyan, BRP Sierra Madre, nakaistasyon, hindi gumagalaw yan, mga tol, kasi nakasadsad na yan eh. Ang ginawa ng China, mga tol, pumalibot sila dyan, pumaligid sila. Kitang-kita naman natin yung picture at saka yung video, di ba, nakahilera sila. Hindi sila pinapansin, pinipicturean at binivideohan lang sila. So, ang gustong mangyari ng China, mga tol, mag-react ang Pilipinas, kumilos ang Pilipinas, mga kapatid, laban sa kanila para palalabasin nila sa kanilang mga balita yung propaganda nila na tayo ang nagsisimula ng gulo, tayo ang nambubuyo. Biruin mo sila ang lumapit, sila nagpunta rito, mga tol, papakitaan nila tayo ng ganyan, tapos ang gusto nila mangyari, mga tol, is gumawa tayo ng maling hakbang para meron silang ebidensya na talagang tayo ang gumagawa ng kaguluhan dyan. So hindi tayo kumikibo doon sa ginagawa nila, mga tol, di natin sila pinapansin. Etong barkong to, etong maliit na bangkang to, lumapit. Siyempre lumalapit sila, mga tol, threat yan para sa atin, doon sa ating barkong nakasadsad. Lumalapit sila. So ang ginawa natin, nag-deploy tayo ngayon ng dalawang rubber boat para harangin sila at para palayuin. Eto yon, etong dalawang yon. Ngayon, nung nakalapit na tayo sa kanila at tayo'y humarang sa kanila, ayan na. Dito na ngayon gumagana yung plano ng China. Eto na, kumagat na sila sa pain natin. Kumagat na ang mga sundalong Pilipino sa pain natin. Bibidyohan nila, mga tol, magpapahabol sila, papalapit doon sa barko nila. Ngayon, palalabasin nila
sa mga balita nila na ang Pilipinas ang nambubuyo. Pilipinas ang lumalapit para daw guluhin sila, para ibuyo sila, para i-provoke sila. Diba? Which is yun nga talaga ang nangyari mga tol dahil yun ang lumabas na balita nila. Batay dun sa kwento nila ha, Pilipinas daw ang nambubuyo. Gumagana yung plano ng China mga tol. Ang fast boat naman na ito ng China, makikita na may mounted na malakas na armas. Samantala, ang iba pang rib ng China naglalagay ng fishing net o mga lambat sa isang bahagi ng bahura. Nangyari lahat siya nitong araw ng Miyerkules sa Ayungin Shoal. Pero ang inilagay na fishing net agad ding tinanggal ng mga sundalo na nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Sabi ng Philippine Navy, posibleng pananakot lang ito ng China sa regular na rotation and resupply mission ng Pilipinas. Ang tanong, natatakot ba ang Pilipinas? Mga tol, magkaiba ang natatakot ha. Hindi karuwagan ng pag-iwas sa gulo. Hindi karuwagan 'yon. Etong mga sundalo natin, alam nila kung ano yung pwede nilang kahinatnan kapag sasabak sila sa gera. Kaya hindi mo pwedeng sabihin takot yang mga yan. Iniiwasan lang nilang tayong mga mamamayang Pilipino ang mahiwalay sa gulo. Kasi kung sila kaya nilang makipagbakbakan, paano tayo? naman natin na hindi ito pang huli ng isda. But probably they expect the roaring and maybe to intimidate us, to make it difficult for us to conduct the roaring. Yung paglalagay ng net, nakaka-impede talaga yan ng kahit anong klaseng watercraft. Oo, ang gusto ata nila mga tol, pag may dumaang bangka doon, di ba, sasabit doon yung propeller, yung hélice ng bangka. Siyempre, masisira yun mga tol. Kasi ba't naman sila maglalagay ng net doon? Ano yun, mamimingwit sila, manguhuli sila ng isda, di ba? Ang guidance naman ng Westcom is to remove yung mga pinagkakabit na ng water net, tanggalin, sirain, tutulin. Na ginagawa naman ng mga tropa natin. Nasa 25 sasakyang pangdagat at 2 aircraft ang namonitor ng AFP nitong Miyerkules. Kabilang dito ang 5 Chinese Coast Guard vessel, 11 rigid hull inflatable boats o fast boat. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nakahilera sila. Gusto nila mga tol, papuntahin dyan yung ating mga kasundaluhan. Tapos bibidyohan nila, palalabasin nilang ginugulo sila. Sasabihin nila, nananahimik lang kami rito nakapwesto lang kami rito dahil amin naman tong teritoryo to. Tapos biglang lalapit-lapit dito yung mga sundalong Pilipino. Ganun ang gusto nila mangyari. Kaso binibidyohan lang sila. Aba, sabi nila siguro, hindi kumakagat Tara, lapit tayo. Tapos pahabulin natin. O ganun nga yung ginawa nila mga tol. Siyam na barko ng Chinese Maritime Militia, isang Chinese rotary aircraft at isang Chinese unmanned aerial vehicle. Sabi ng AFP, napansin din nila na nagsasagawa ang Chinese Coast Guard ng maneuver at drill sa dagat gamit ang water cannons. Ayon sa Philippine Navy, unusual o hindi pangkaraniwan ang galaw na ito ng China sa Ayungin Shoal, pero hindi pa naman nakakaalarma ito. Bagamat may mga pagkakataon na rin sa mga nakaraan na nagtangkang lumapit ang mga rib ng China at naglagay ng fishing net sa Ayungin, pero ngayong taon, ito ang unang insidente na naitala ang ganitong behavior ng China. It is unusual because in the past, how many months, walang ganito. Maybe for this year, walang ganito. So, Tama. Kasi di ba tumahimik na dyan sa Ayungin Shoal Naging payapa na dyan it's unusual. Alarming, I would not say alarming. Sapagkat sanay naman tayo sa coercive and aggressive actions nila Sabi ng Philippine Navy, sa ngayon ay mataas pa rin ang moral ng mga sundalong nakastasyon sa Ayungin Shoal. Mas lalo na ngayon, dapat mas maging mataas ang moral nila. Sa kabila ng pangyayari. Mataas ang moral. Alam mo, kung makikita yung video, pakinggan nyo. Binubiro-biro pa kanila yung mga insik. Pinapasmile nila, kinakamayan. Ito mga troops natin, ito yung mga veterano. They have been all over the country sa mga hotspots natin. So, they know what they are facing. They know the capability. Kinundi na naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang insidente. The activities of China in any area, whether in the Sierra Madre or any area under their nebulous claims, are a matter not only of concern but of condemnation. Because these are in gross violations of international law. Wala, matitigas na mukha ng mga yan. Hindi na tinatabla ng ganyan yan. And actually, it is a product of a false narrative. Yeah. I've even seen some social media posts saying that they are the progenitors of certain areas in the Philippines. So the information is as disgusting as their activities.
Ayon kay General Browner, naging tensyonado ang sitwasyon pero maximum tolerance ang utos niya sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Yeah. Pero ibang usapan na umano kapag nagpilit ang mga ito na umakyat sa nakasadsad na barko. Yan ang sinasabi natin mga tol para doon sa ating mga kababayan na gusto ng bakbakan ng ating mga sundalo, itong mga Tsekwa. Magulos dili naman kayo mga tol. Wag naman pabugso-bugsoin yung mga damdamin kaya kayo mapapahamak pag ganyan eh. 'Di ba? Kasi yung mga ganyang mindset, ganyang mentalidad mga tol, kayo yung mga nababalita kadalasan sa kalsadang napapaaway siguro, no? Hindi kayo pwedeng malamang hindi kayo papasa sa neuro exam pag kukuha kayo ng firearms. Mainit masyado ulo ninyo eh. Hindi ninyo sinasaalang-alang yung iba nating mga kababayan, 'di ba, na walang kakayanan sa buhay, na mahihirap na nga, lalo pang hihirap. Ewan ko sa inyo kung siguro sawa na rin kayo sa buhay ninyo kaya ganyan kayo mag-isip. Lalo pa nga kung may mamatay na Pilipino. Ang utos ko ay pigilan, no? Na maka-board ng Chinese dun sa BRP Sierra Madre. Pero sir, is that a If they possibility? do that, Is that a possibility? of course, that's a possibility. So, if they do sir- that, no, we will prevent them from doing so because by boarding our ship, it's like coming into our territory. Ryan Lacanlale, Alright mga kapatid, yan na napakalinaw naman nung sinasabi ng ating mga kasundaluhan ni General Bronner. Sa ngayon, talagang maximum tolerance ang kailangan nating pairalin. Kasi hanggat kaya nating iwasan, 'di ba? Iwasan natin. Huwag nating dadalhin yung ating sarili doon sa sitwasyon kasi may option naman eh. 'Di ba? May option naman eh. Bakit natin pipiliin yung gulo? Pwede naman nating piliin yung kapayapaan. 'Di ba? O ano ngayon kung nandiyan sila, nang bubuyo sila, namamatay ba tayo dahil sa pambubuyo nila? Hindi naman eh. Pero kapag nakipaggera tayo sa kanila mga tol, tayo na may kasalanan nun, pinili na natin yun. Andirito lang tayo para depensahan ng sarili natin pero hindi tayo para magsimula ng gulo. 'Di ba? Huwag kayo masyadong mainit ang ulo. Itong reaction video natin ngayon mga kapatid, no? Ay para ipanawagan sa ating mga kababayan na huwag kayong masyadong mag-wish. Mamaya madinig kayo ng kapwa niyo Diablo diyan, 'di ba? Ito talaga ang mangyari. Mangyayari yan, depende sa China. Pero kung sila mismo mga tol, kalkulado nila yung bawat ginagawa nila na hindi sila dapat sumobra at umabot doon sa bakbakan na talaga. Ginagawa din nila yon mga tol. Ayaw din naman siguro nila magmukhang masama sa harap ng international community. Ganun na talaga yung mukha nila. Mukha na talaga sila mga masasama dahil sa ginagawa nila. Pero hindi nila siguro hahayaan na umabot pa sa puntong ganun, na sa kanila manggagaling yung unang putok kahit na wala naman tayong ginagawa laban sa kanila, di ba? Kaya nga nila tayo binubuyo kasi ang gusto rin ng China sa atin na magmumula yun. So wag tayong kakagat dun sa pain nila. Kasi ang mga napapain lang mga tol, yung mga walang kapabilidad mag-isip. Halimbawa isda, nahuhuli sa sariling bibig. Di ba? Daga, hindi niya alam na nasa mousetrap na siya. Di ba? Ngayon mga tol, dapat alam ng mga sundalo natin na, teka, pinapainan tayo nitong mga to, hindi mo kami mauutakan. 'Di ba? Napakaraming mga Pilipino na i-scam kasi pinapainan ng ganito, ngayon naloloko ka, o 'di ba? Napakarami. Pag hindi ka talaga nag-isip mga tol, mahuhulog ka sa bitag nila. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.